Ay, grabe na mga kababayan. Grabe na talaga ang Turkey Ang Turkey, ito isa sa mga kalaban ng Israel naglagay ng steel dome sa Syria. Ayan, grabe na to, matindi to Matinding gera to kasi nga itong Turkey sumusuporta sa Syria. Ang Syria naman ikalaban o binobomba ngayon ng Israel. Dahil ito yung proxy ng Iran. Yan, grabe, matindi to. Kaya nga sama-sama natin panonoorin to mga kababayan Matindi to Kaya tapusin natin to. Kung bago pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paka-subscribe din kay Good News Philippines. Okay na, umpisa na natin kung bakit ba naglagay ng steel dome, kung gaano kalakas tong steel dome na to na inilagay ng Turkey sa Syria. Okay na, umpisa na natin. Syrian President sa takot na mapaslang ng Israel. Humingi ito ng tulong sa Turkey upang palakasin ang kanilang depensa. Presidential Palace sa Syria, napapalibutan ng iba't ibang uri ng air defense system. Isa na dito ang Turkey-made Seaper o Cyper Air Defense System. Ito ay isang high-altitude surface-to-air missile at air defense system. Kung sa Israel meron silang tinatawag na Iron Dome. Itong Cyper mga kabayan ay bahagi ng tinatawag ng Turkey bilang Steel Dome. Halos kawig din ito ng Israel Iron Dome. Ito ang magiging pangdepensa ng Syria laban sa mga eroplanong pandigma ng Israel. Sa Iran, economic fury mas mabisa daw kung ito... Teka ayan tingnan naman kung gaano kaduwag ang Syria. Kasi itong Syria na to, proxy ng Iran na makulit na ginigera ngayon ng Amerika. Tingnan nyo na, lumuhod na, nagmakaawa na tulungan daw sila ng Turkey. Ayun nga, nagbigay ang Turkey ng air defense system sa Syria. Ewan natin kung uubra yung air defense niyan sa mga Israel. Para sa Epic Fury, Iran, ayon kay President Trump, nahihirapan na, paubos na ang kanilang pera. Ayon kay President Trump, wala nang pasahod ang Iran sa kanilang mga militar sa patong-patong na economic sanction na ipinataw ng Amerika laban sa kanila. Ayon sa pahayagang Iran International, ang palitan ng $1 ay umaabot na sa 2 million Iran Rial sa Iran open market. Dahil dito, nababahala na ang mga Iranian kung paano pa nila malalampasan ang ganitong hirap sa kanilang bansa. Ang isang British pound ay umaabot na sa 2.72 million Iran Rials. Samantala dito sa Pilipinas, ang $1 ay katumbas lamang ng halos nasa 61.65 peso. Mas inuna kasi ng Iran leaders at military nila ang pagbili at pagsupply ng napakaraming mga armas sa kanilang mga proxy upang suportahan ang kanilang maling gawain sa Middle East, sa halip na ibuhos sa mga infrastruktura na makakabuti sa pamumuhay ng kanilang mamamayan. Tingnan nyo naman ang ekonomiya ngayon sa Iran bagsak na. Grabe na, gutom na sila sa bansang Iran. Dahil tingnan naman bumagsak na ang kanilang reals o pera doon katumbas ng 2 million, $1. Ganon kagrabe ang bansang Iran to Kaya nga dapat talaga sumuko na to. Ewan natin bakit ba hindi sumusuko tong mga tarantadong to warfare towards Iran, does that indicate that the military options in the region for the U.S. are limited? No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. On Canada, have you come to a deal there, or are you going to? I think so. We'll see. Deadline? I dealt with the Prime Minister, have a good relationship. And yeah, we have to take care of our farmers. The farmers are very important to me. And the deal with Canada is moving along, and we should be able to have a deal with Canada.
we're also starting on a new deal with Mexico. Department of National Defense Yan, tingnan nyo mga kababayan ha. Talagang lugmok na, bagsak na ang Iran. Ang sabi ni Presidente Trump ha, tingnan mo ha. Ang Iran wala ng Navy, wala ng Army, wala ng pera, hindi na sumusweldo ang mga sundalo nila, gutom na. Ayan ang pinataw na sanction, economic sanction ng Amerika. Matindi, ewan na lang natin pag hindi pa sumuko ang Iran sa matinding gutom. Puro mga kayabangan na lang siguro. Kasi yung kanilang ginagawa ng Iran, gawa ng armas. Hindi nila inintindi ang kanilang ekonomiya na babagsak balang araw. Ayan na nga yun, bumagsak na dahil gawa nakapokus sila sa paggawa ng mga armas. Hindi sa dapat nakapokus sila sa kung paano paunlarin ang kanilang bansa. Pero nakapokus sila sa mga kayabangan na gagawa sila ng mga nuclear, gagawa sila ng mga armas na para sabihin na sila ay mga mayayabang. Secretary Gibo Teodoro Jr. kinumpirma na bibili pa ng karagdagang mga warship ang Pilipinas. Maliban pa ito sa BRP Antonio Luna, BRP Jose Rizal, BRP Miguel Malvar, BRP Diego Silang, 2 karagdagang Malvar-class frigate na ang kontrata ay nalagdaan na at sisimula na ang paggawa ngayong taon. Hindi nagtatapos dyan mga kabayan ang pagpapalakas ng hukbong dagat ng Pilipinas. Bibili pa ng 2 frigate ang Pilipinas. Target ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng 6 na Malvar-class frigate ang Philippine Navy. It was reported in the Korean media in the past months that Tignan nyo naman mga kababayan ha. Si Secretary Gibo bibili ng mga maraming mga warship, mga panggera, mga pandigma na mga war equipment. Talagang seryoso to, talagang bagay to maging presidente. Kapag kumandidato sa pagka-presidente sa 2028, iboboto ko yan. Magaling kasi, talagang makabayan. Binibigyan niya ng importansya yung ating depensa laban sa mga sakang o sa mga inchik. the Navy plans to acquire 2 more Malvar-class missile frigates, in addition to the 2 frigates ordered last year. So that will be the 5th and 6th guided missile frigate of the Navy. Are you at liberty to confirm this proposal? Definitely, Your Honor, there is an intent really to acquire, but the trigger has not yet been pulled. Hindi lang yan mga kabayan. Kinumpirma din ni Secretary Gibo Teodoro Jr. na sa unang pagkakataon, gagawa ang Pilipinas at South Korea ng barko na tinatawag na LSS o Logistic Support Ship. Ang nasabing malaking military vessel na ito ay dito gagawin mismo sa Subic Base sa Pilipinas. And actually, we hope to have the first co-production Philippine-Korean LSS, logistic supply ship, the first one co-produced from that facility. Thank you, sir. Thank you. Wow na wow! Ang pagiging arrogante naman ng Chinese Embassy sa Maynila, pinalagan din ni Secretary Gibo Teodoro Jr. The statements speak for themselves. I believe, there are some, undeniably, but the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country. Ngayong araw naman, formal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang huling batch ng mga S-70i Black Hawk helicopter na siyang kukumpleto sa 32 mga Black Hawk helicopter Wow, na Black inorder ng Hawk Pilipinas helicopter, sa mga kababayan. Sa ngayon, meron ng 47 mga S-70i Black Hawk utility helicopter ang Philippine Air Force.
But next baby was the word to these words, and this is my request to the sister. Where you talking heads. Yes, sir. Laban Pinas.